Fire gown bound to America po tayo for today's video. Purihingan gawang sukat pambihira sa bawat dahi at himay kasaysayan ng... Magandang araw kaibigan, ito na naman tayo sa isang panibagong kwento ng isang fashion designer. Or sa Ilonggo pa ang Storya sa Designer 101. So, amo ni guys, or ito guys, ganito yung basic day ko as a fashion designer na papasok sa ating shop. So, ganyan. Kwento ko pala sa inyo itong bagong project namin or itong experience namin sa project naming Fire Gown. So, ito lang. Maaaring naka-curious ka bakit may mga international kaming clients. Siyempre, dahil sa tulong ng social media, ng Facebook, Instagram at TikTok, nare-reach yung mga outside the countries na mga clients. Dahil nakikita naman nila yung legit yung ating products at nakakarating naman talaga doon sa mga international clients. So, ganyan, meron tayong mga clients na nag-order sa atin. So, ganito pala guys, yung plan ko for this project is yung ganito. Kasi gusto ng client, it will be like a fire-inspired gown. Tapos, may mga details siya ng fully beaded like yung mga projects na ginagawa ko. So, ganun yung gusto niyang drama. Yung gown na ito, guys, is fully hand-beaded talaga. So, kamay talaga ang magbe-beads niyan. So, meron kaming yung beaded pattern natin is cascading from dark red to orange to yellow para magmukhang fair siya at isalin na din natin yung gold na base. So, ganyan po siya. Yung gown po na ito guys ay order sa atin ng client natin from the US at gagamitin niya for the pageant. Medyo hindi na rin ako nagtanong ng maraming details kasi minsan kapag bago pa lang yung client, syempre, dapat yung trabaho lang yung pag-uusapan ninyo. And FYI guys, halimbawa kapag may mga ganitong clients, mostly nagpapadown ako ng half kasi kailangan itong ma-start. Siyempre, pang down payment, pang bili ng fabrics at materials. And then kapag tapos na, doon na po yung full payment. And mostly naman yung ginagamit is through bank transfer or yung PayPal. Mostly sa kanila, ginagamit nila yung PayPal. At ito naman tayo guys, yung mga ganitong gown talaga, ang time namin talaga allotted para sa paggawa ng gown nito is around mga 4 weeks or 1 month dapat talaga kasi ma-detailed talaga siya. Plus, i-consider mo pa yung pagbibili ng mga materials, ganun. Remind ko lang yung mga possible clients namin or clients in the future na hindi lang po isang gown yung ginagawa namin. So, may mga naka-inline po yan. So, sometimes or sana hindi rin sumama yung loob, lalo na kapag yung papagawa is rush. Kasi maaring hindi po namin kaya. Kasi may mga time talaga na peak season for the fashion designers or sa pagkagawa ng mga gown. Katulad niyan, may mga gowns din kami in the background na ginagawa kasi meron mga possible fashion shows or may mga pageants din dito sa aming area or may mga naunang orders din. So, ayan, makikita na po natin yung kabuuan ng fire gown. So, it's a combination of sequences na hand-beaded with beads and sequences. And then, meron ding mga crystals and jewelries na i-add-ons pa natin sa ating gown na ito. Another kwento lang, kasi minsan may mga clients or may mga viewers na ayaw ng maraming beads, meron namang gusto ng simple lang, meron namang mga viewers or clients na gusto ng maraming beads. So, FYI lang, kasi iba-iba po kami mga designers. May mga designers po na minimalist at may mga designers naman po na maximalist or extremist, yung binibigay po lahat-lahat. At meron po mga minimalist, yung mga plain and simple lang po. So, iba-iba po kami ng genre niyan. And then, minsan may mga feeling designers din kuno na yung ang galing mang-bash, di ba? Para sa akin, if you really are a designer, hindi mo kailangan mang-bash kasi if you're an artist, you should appreciate arts in different forms and levels. Not unless na hindi ka talaga legit na designer. Isa yan sa mga code ng designer, bawal manlait ng gawa ng iba. At yun naman sa mga clients na kung prefer mo talaga na simple lang, so, meron kang designers na dapat para sa'yo. So, you should know and you should check yung mga ginagawang collections kasi iba-iba po talaga ng genre. Lalo na sa akin kapag sabihin na, oy, kaya mo yan because it's simple. Parang, para sa akin, it's sakit ng ulo kasi nga, sobrang simple. So, parang hindi ko siya kayang gawin kasi hindi ako nasasatisfied dun sa mga simple na mga ginagawang crafts or output. So, yun lang po. So, we should be careful or we should, kailangan natin mag-research and check kung siya ba talaga yung designers for you. So, yun lang po. Ito. So, ayan, may mga drama-drama tayong
Ganyan, para ma-check po natin yung details. Pero char-char lang yan, guys. Para lang yan sa sa MMing video. So, ganyan. Kailangan to instruct ang ating mga staff para makita talaga yung mga details at wala rin masabi si client sa ating damit. Kuha na tayo ng mga pictures and videos for our portfolio or sa ating pang social media na posting. So, this is the result of our fire gown, guys. O, diba? Gandang likas to ay tamtam. Yung gusto kumanda, magkawang flores ka. Oo, wag matalinlangan. Yung gustong umanga. Sa gabi taraw na malaya, suot mo ay kay saya. Gawang floors, batok sinta sa lakad mo, magarang tala. Telanda ay kultura, gawang floors ang sigla. Kasaysayan na bumula sa bawat talagawa. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aking creative journey. So please need to like, follow, share, and subscribe na rin sa aking account. Yung gustong umanga.